Sumilip muna ako sa bintana para siguraduhin na wala siya sa loob. At dahan-dahan akong pumasok. Nang masiguro kong wala siya, gumapang ako at sumandal sa gilid ng pinto at nakiramdam ako. May naririnig akong ingay sa labas ng banyo. Kaya dumapa ako at sumilip sa ilalim ng pintuan. At nakita ko ang paa ni Alona sa kwarto niya. Meron siyang kausap sa phone. Pero hindi ko masyadong marinig ang sinasabi niya. Kaya naghintay ako ng sandali. Maya-maya ay nilagay niya ng phone niya sa kama. At nakita ko siyang lumabas ng kwarto. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas ako. Nakayako akong naglakad papunta sa pintuan at sandaling huminto. Dahil naramdaman ko na humapdi ang sugat ko sa aking tagiliran. Mahina kung saan at sumilip ako sa labas para tignan kung nasaan na siya. Napatigil na lang ako nung nakita ko siyang papalapit na sa kwarto. Kaya agad akong umatras at naghanap ng matataguan. Oh shoot! Ang tangi na sambit ko dahil wala akong makita. Kama! Bigla akong naisip. Agad akong dumaba at nag-slide papasok sa ilalim ng kama. At sakto lang nang bumukas ang pinto at pumasok sa loob ng kwarto si Alona. Nakita ko ang mga paa niya sa may paanan at narinig ko din ang tunog ng phone niya. Maya-maya lang naglakad siya papunta sa aparador. Nakita kong gumalaw ang kanyang mga paa. Kasunod ang pagbaba ng pang-ibaba niya. Maliligo ata. Saad ko sa aking sarili. At nakita ko tong naglakad papasok ng banyo at sumara ang pinto. Sakto to. Saad ko. Kaya dahan-dahan akong lumabas mula sa ilalim at niluhod ang kanang tuhod ko sa gilid ng pinto at hinanda ko ang baril ko. Akin ka ngayon. Saad ko sa aking sarili. At naninig kong namatay na ang tubig sa loob ng banyo. Tumayo ako. Dinikit ko ang likuran ko sa pader at naghintay sa paglabas niya. Nang bumukas ang pinto, humakbang siya papasok ng kwarto. Tinutok ko agad ang baril sa ulo niya. Nakabalot lang siya ng tuwalya at naaamoy ko pa ang ginamit niyang sabon panligo kanina. Barbie, saad nito. Habang nakadikit ang dulo ng baril ko sa gilid ng ulo niya. Kailangan mong managot sa batas, tenyente. Such a hero talaga. Ano, dadalhin mo ako sa presinto? Ganon? Move! Utos ko sa kanya. Kaya humakbang siya at sinundan ko siya. Dadalhin mo ako sa presinto na nakatuwalya lang? Hindi. Magbihis ka. Saad ko sa kanya. Nahumarap siya sa akin. At napansin ko na nakangiti lang siya sa akin. What's wrong? Tanong niya. Dahil nakatitig lang ako sa kanya. At napansin din niya na napatingin ako mula ulo hanggang sa ibaba niya. You like what you see, no? Tanong niya. Sabay ngiti niya sa akin. Yeah, right. Sagot ko. Magbihis ka na. Dadalhin kita sa presinto. Utos ko sa kanya. Nang biglang tinanggal niya sa pagkakatali ang kanyang tuwalya at hinayaan niya tong bumagsak sa sahig. Nakatayo siya sa harapan ko habang nakatutok pa rin ang baril ko sa mukha niya at nakapamewang pa siya. Sabay sabi nga, So? Ha? Tanong ko naman. Anong gusto mong isuot ko? Don't play mind games with me, tanyente. Magbihis ka na. Saad ko sa kanya. Naumiling siya at tumalikod na sa akin. At nagulat na lang ako sa ginawa niya dahil bigla siyang yumuko para damputin ang tuwalya niya sa sahig. Sa posisyon ko, kitang-kita ko ang ibaba niya dahil siguro sa adrenaline na in-inject ko kanina. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko at sa lakas ng daloy ng dugo ko, biglang nagising ang alaga ko. Lalong-lalo na ang huling ginawa namin ni Alona dito. Pinapawisan ako at napalunok ako ng laway dahil sa nakikita ko.
At nang dumaloy ang pawis mula sa noo ko, papunta sa aking mga mata, agad ko tong pinahiran. At kinuha itong pagkakataon ni Alona para tadyakan ako sa tiyan. Napatras ako at napayo ko dahil sa ginawa niya. Pero agad akong umayos. At nung tinutok ko ang baril ko sa kanya, bigla niyang tinadyakan ng kamay kong may hawak na baril. At nabitawan ko to nang tinamaan niya. Tumalon siya at balak niya akong sipain sa muka. Pero napigilan ko ito nung nahawakan ko ang kanyang paa. At hinila ko to, dahilan kaya bumagsak siya sa sahig. Agad ko siyang binagsakan at napatili siya sa sakit. Hinawakan ko siya sa dibdib para pigilan siya sa paggalaw. Pero sinuntok niya ako sa muka. Pero tiniis ko ang sakit, kaya hindi ko siya binitawan. At tinulak ko pa siya lalo sa sahig. Pero sinusuntok niya ako sa katawan at sa muka. "Tama na yan!" Sigaw ko sa kanya. Pero tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Kaya wala akong nagawa. Sinuntok ko siya sa muka at napahiga na lang ang ulo niya. "Sinuntok mo ko?" Saad niya sa akin. Ginugulpi mo na ako eh." Balik ko sa kanya. Nang bigla niyang hinawakan ang tagiliran ko at pinisil niya ito. Kaya napasigaw ako sa sakit. "Ah!" Nakita kong napangiti siya. "Anak ng..." Saad ko. Hinawakan ko ang kaliwang harapan niya, kaya napasigaw din siya. "Ah! Ano ha?" Tanong ko sa kanya. Nanilagay niya ang kanang paa niya sa dibdib ko at tinadyakan niya ako ng malakas. Pero hindi ako bumitaw sa hinaharap niya. Kaya nung tumadyak siya, napasama siya sa akin at siya na ngayon ang nasa ibabaw ko. Sinusuntok niya ako sa dibdib habang nakakapit pa rin ang kamay ko. "Bitawan mo ako!" Sigaw niya sa akin, sabay suntok niya sa mukha ko. Napabitaw ako at agad siyang lumayo at tinignan ang harapan niya. "Baliw ka!" Sigaw niya sa akin. "Patas lang tayo." Sagot ko naman sa kanya. Agad siyang lumapit sa akin. Kaya agad akong bumangon. At nung malapit na siya, yumuko ako nung sumuntok siya. At niyakap ko siya sa bewang. At binuhat ko siya. At binagsak ko to sa kama. Pareho kaming tumalbog. Sabay suntok ko sa tiyan niya. Na napayo ko siya sa sakit. Hiningal ako sa pagod. At hinayaan ko lang siyang nakayuko. Habang nakahawak siya sa tiyan niya. Hinanap ko ang baril ko at kinuha ko to. At muling tinutok ko to sa kanya. "Magbihis ka at sumama ka sa akin." Saad ko sa kanya. Nakita kong galit siyang nakatingin sa akin. "Hindi sana to mangyayari kung sumama ka lang sa akin ng maayos." Saad ko sa kanya. Umatras ako ng kaunti para bigyan siya ng space para makagalaw. "Sige na, magbihis ka na." Muli kong saad sa kanya. Nadahan-dahan naman siyang bumangon. "Ang sakit." Saad nito habang hawak niya ang kaliwang harapan niya. "Alo, tanyente. Sorry kung..." Hindi ko na natuloy pa ang balak kong sabihin dahil tinakil niya ako. Sa sobrang lakas ng pagkakasandal ko sa aparador niya, nabitawan ko ang baril ko at hindi ako makapaniwala nung binuhat niya ako at binagsak niya ako sa sahig. "Ah!" Napasigaw ako sa sakit. Nung tumama ang likod ko sa matigas niyang sahig, sabay patong niya sa ibabaw ko at pinagsusuntok niya ako. Wala akong nagawa kundi mag-cover sa mukha nung pilit niyang suntukin ng mukha ko, pati na rin ang dibdib ko. "Sira ulo ka! Ang sakit ng harapan ko!" Sigaw niya sa akin habang patuloy lang siya sa pagsuntok sa akin. Tinaas ko ang balakang ko para maalis siya sa ibabaw ko. Pero inaangkla niya ang dalawang paa niya sa likod ng hita ko. Sabay tukod niya sa dibdib ko, kaya hindi ko siya naialis. Ang ginawa ko na lang,
Bumangon ako at niyakap siya. Sabay gulong naming dalawa. At ako na ngayon ang nasa ibabaw niya. Napilit niya akong sinusuntok. Pero sinubsob ko ang mukha ko sa leeg niya. Nakayakap pa rin ako sa kanya. Napilit niya akong pinaalis sa kanyang ibabaw. Sa sobrang pamimilit niyang maialis ako sa kanyang ibabaw, dahilan niya ang t-shirt ko at napunit nito. Nung na-expose na ang likuran ko, kinalmot niya ako at binaon pa talaga ang kuko niya sa likuran ko. Napasigaw ako sa sakit, kaya kinagat ko siya sa balikat. At napasigaw rin siya, kaya inalis niya ang kuko niya sa likuran ko at pinagsasampal niya ako. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya at pinigilan ko siya. Ah! Ang sakit ng likod ko! Saad ko sa kanya. F you! Sigaw naman niya sa akin. Nakita ko ang marka ng ipin ko sa balikat niya at kumakalas siya para maialis niya ako sa kanyang ibabaw. Dahilan kaya kumikiskis ang harapan ko sa kanyang harapan na pareho kaming napatigil nang maramdaman namin ito. Tama na! Sigaw ko sa kanya na napatingin siya sa akin. Tama na. Saad ko uli sa kanya nang bigla niya akong hinila palapit sa kanya at hinalikan ako sa labi. Napapikit na lang ako sa ginawa niya nang biglang tinulak niya ako at pumaibabaw siya sa akin at sinuntok niya ako sa muka. Mabilis siyang dumapa sa ibabaw ko at sinunggaban ako. Napatili na lang ako sa ginawa niya at napadilat na lang ang mata ko at napasigaw dahil kinagat niya ako sa balikat at naramdaman ko talagang bumaon ang ngipin niya sa balat ko. Pilit kong inalis ang kamay ko sa pagkakahawak niya at nung naialis ko na, sinuntok ko siya sa muka dahilan kaya napaalis siya sa ibabaw ko. Pumangon ako at pumatong ako sa kanya na inihimas pa niya ang mukha niya. At nung nagkatinginan kami, muli niya akong hinila palapit sa kanya at naghalikan kami. Baba! Saad niya sa akin. Ha? Baba! Ulit niyang saad. Napaisip ako sandali nang biglang inangat niya ang balakang ko. Ah, ang tangi na sambit ko. Agad akong bumaba at sinisid ang kanyang ibaba. Yan. Napapikit na lang siya sa ginagawa ko. Tinignan ko siya at pansin kong nag-e-enjoy siya sa ginagawa ko. Kaya napangiti na lang ako at kinagat ang ibaba niya na napatingin siya sa akin at napanganga siya. Napasigaw siya sa sakit. Tinadyakan niya ako sa muka kaya napabitaw ako at napasandal ako sa aparador niya. Agad siyang bumangon at tinadyakan ako sa dibdib kaya napahiga ako sa sahig. Hinawakan niya ang kaliwang paa ko at hinila niya ako papunta sa gitna ng kwarto. Sabay tadyak niya sa tiyan ko kaya napayuko ako sa sakit. Hinila niya ang pang-ibaba ko at tinadyakan niya ako sa kaliwang hita na parang nakuryente ako at napatuwid sa sahig sa ginawa niya. Sabay dapa niya at sinunggaban ang ibaba ko. Napatiling na lang ako sa ginawa niya. Barbie, tawag niya sa akin. Yes? Sabay tingin ko sa kanya na napangangan lang ako at nanlaki ang aking mga mata nung nakita kong kinagat ang ibaba ko. Naramdaman kong bumaon ang ngipin niya at napasabunot ako sa kanyang buhok. Napilit ko siyang pinaalis dahil sa sobrang sakit. Hello na! Napasigaw ako sa sakit na kahit hilahin ko ang buhok niya ay lalo lang sasakit. Kaya ang ginawa ko, sinuntok ko siya ng 2 beses sa muka at doon lang siya bumitaw. Napaalis ko siya at agad akong gumapang palayo sa kanya. Muntik na akong maiyak sa sakit. Ano? Alam mo na kung gaano kasakit? Sigaw niya sa akin.
na nakita ko siyang gumapang papunta sa kama at nakita kong may dugo ito sa ibaba niya. Agad akong bumangon at tinadyakan ko siya sa likod na napasubsob ang mukha niya sa kama. Tumayo ako para lapitan siya. Nang biglang tinadyakan niya ako sa tuhod at napatumba ako. Agad siyang gumapang palapit sa akin at sinuntok niya ako sa braso na napahiga ako sa sahig. Sabay patong niya sa ibabaw ko at naupuan niyang ibaba ko habang sumusuntok pa rin siya sa akin. Sa sobrang galaw niya, dumadampi ang pareho naming ibaba at sa tuwing nangyayari ito, napapataas siya at napapatagilid naman ako dahil sa hapdi na nararamdaman namin. Tama na! Sigaw ko sa kanya. Pero tuloy pa rin siya sa pagsuntok sa akin. Kaya hinawakan ko ang kanang hita niya at pinisil ko to na napatigil siya at napahawak sa kamay ko. Ah, masakit yan! Sigaw niya sa akin. Pilit niyang inaalis ang kamay kong nakahawak sa hita niya nang biglang nadulas ang kamay niya at napabante siya ng kaunti, paitaas. At nung umatras siya, napatigil na lang kami pareho. Ha! Na lang ang narinig ko nang naramdaman kong nagtugma ang ibaba namin. Napangiwi na lang ako dahil naramdaman kong humapde. Nakita niya ito, kaya lalo pa siyang umatras. Dahilan para mapabitaw ako sa kanya. Ano? Ano? Sigaw niya sa akin at binaon pa niya. Alona, masakit. Wala akong pakialam. Tama na. Saad ko sa kanya na ilang beses pa niya tong ginawa. Napansin ko na napapangiwi din siya dahil sapdi rin siguro. Kaya imbes naman labana para alisin siya sa ibabaw ko, gumanti na lang ako. Ikaw lang ba? Saad ko sa kanya na hinawakan ko siya at umabante din. Napanganga siya at napangiwi pagkatapos nung ginawa kong yun. Nakaramdam na siguro siya at balak na niyang umalis pero hindi ko siya hinayaan. Kaya hinila ko siya at niyakap ko siya ng mahigpit. Bitawan mo ako! Sigaw niya sa akin pero hindi ako nakinig at gumulong pa kami sa sahig para mapaibabaw niya ako. At doon tiniis ko ang sakit sa sugat ko. Nakita kong naluhan na siya habang nakanganga ang bibig niya sa tuwing gumagalaw ako. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman niya. Kaya para maalis ang tensyon sa hapde, sinunggaman ko ang harapan niya. At maya-maya lang inawala na ang hapde. Pick me up! Saad nito. What? Pick me up! Kaya tumigil ako at niyakap ko siya at binuhat. Yumakap siya sa akin. Now, paligayahin mo ako. Saad niya, kaya gumalaw ako. Habang nakatayo kami, doon na uminit ang mga tagpo. May sakitan pa rin pero mas nangibabaw ang init. Hanggang sasabay na namin naabot ang rurok. Nakaramdam na ako ng pagod. At tila bumigay na rin ang katawan ko nung humupa na ang init ko. At naramdaman ko na rin na nawawala ng adrenaline na ininject ko dahil sa ginawa namin ni Alona. Huminga ako ng malalim at nahuli kong nakatingin sa akin si Alona. Nakangiti siya habang hinahalikan niya ako sa labi. Naramdaman kong bumigat ang mata ko kaya hindi ko na to napigilan at pumikit na lang ako. Naramdaman kong gumalaw si Alona sa aking ibabaw at parang dumapa pa ata siya dahil naramdaman ko ang kanyang harapan sa dibdib ko. Ken, narinig kong tawag niya. At yun ang huling narinig ko at nakatulog na ako. Ang tangi na sambit ko dahil naramdaman ko na parang may naglalaro sa ibaba ko. Barbie,
narinig kong may tumawag sa akin. Barbie, muli kong naririnig na may tumawag sa akin. Barbie, muling tawag sa akin. Ha? Bigla na lang ako natauhan at nagising agad ako. Hoy! Saad ni Alona sa akin na nakaupo na sa tabi ko at nakatutok na sa mukha ko ang baril ko. Yari? Napamura na lang ako pero napailing na lang ako dahil totoo ngang nilalaro ng isang kamay niyang ibaba ko. Akala ko ba huhulihin mo ko? Saad niya sa akin. Kaya kumalma na lang ako at tumingin sa kanya. Ito ba ang magiting na pulis? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi niya ako ginapos o ano paman. Hinayaan lang siguro niya akong matulog dahil nakita ko sa bintana, madilim na sa labas. Don't worry, I'm not going to do anything that will harm you. Harm me? Ano pa bang ginawa mo sa akin kanina? Tanong ko na natawa lang siya. Tinutukan mo ka ng baril eh. What else do you want me to do? Sabay ngiti niya. What now? Tanong ko sa kanya na binitawan niyang ibaba ko at umurong siya palayo at tumayo. Magbihis ka. Utos niya sa akin. Kaya dahan-dahan akong bumangon at doon ko naramdaman ang sakit ng katawan ko. Napaaray na lang ako nung naupo ako at napahawak sa ibaba ko dahil sa apti ng sugat ko. Parang ikaw lang ang nasaktan. Saad niya sa akin na ngayon nakabihis na rin siya. Bilisan mo! Utos nito. Kaya tumayo na ako. Nandyan ang damit mo. Isuot mo na yan. Saad niya sa akin. Kaya kinuha at sinuot ko na ito. At nakita ko ang t-shirt kong pinunit niya kanina. Sorry. Saad nito. Kumuha ka ng damit sa aparador ko at isuot mo. Pumunta ako sa aparador niya at tumingin ako sa kanya. Seryoso ka? Dahil ang liliit ng damit niya. Nagbibiro ba ako? Humiling na lang ako at kinuha ko yung puting t-shirt. Wag yan, paborito ko yan. Kaya kukunin ko na sana yung asul. Wag din yan, yung katabi niya ng isuot mo. Napatingin ako uli sa kanya. Bakit? May problema? Natatawa na siya sa akin. Mas gugustuhin ko pang walang damit pang itaas kesa isuot ko ito. Isuot mo sabi! Isuot mo! Sigaw niya sa akin, sabay tutok ng baril niya sa akin. Kaya wala akong choice, kundi sinuot ko na ang damit na sinasabi niya. At natawa pa siya nung humarap ako sa kanya. Barbie, Barbie, Barbie. Napailing na lang ako at tinignan ko siya ng masama. Bagay nga sa'yo yan. My baby Barbie girl. Sabay tawa niya na sinuntok ko ang aparador. Kaya tumigil siya at naging seryoso ang kanyang muka. Siraulo ka! Saad niya. Sabay turo niya sa pinto. Kaya paika-ika akong naglakad palabas ng kwarto niya. Pareho kaming dalawa dahil sa sugat sa ibaba namin. Boss, tumayo ang tatlong lalaki sa labas na lahat sila napatigil nung nakita ang suot ko. Hindi lang pala bugbog ang inabot sa'yo. Natawa sila sa suot ko. Tumahimik kayo! Sigaw ni Alona sa kanila. Dalhin mo siya kay Eduardo at wag na wag niyo siyang sasaktan. Saad ni Alona sa kanila. Paano ka, boss? Tanong nung isa sa kanila. Susunod ako. May kailangan pa akong gawin rito. Sige, boss. Sagot ng kanyang tauhan na hinawakan ako ng dalawa sa braso. Hoy! Huwag niyong kalimutan. Huwag na huwag niyo siyang sasaktan, kundi lagot kayo sa akin.
Banta ni Alona sa kanila. Hindi boss, sagot nilang tatlo. Ilalabas na sana nila ako sa pinto nang tinawag ako ni Alona. Ken! Kaya tumigil kami. Don't worry, maiintindihan mo rin ang lahat ng ito. Ang tanging naisagot ko sa kanya at lumabas na kami. Nasa kabilang kalye ang kotse nila at nakita ko na may isang tao pa palang nag-aabang sa loob. Paandarin mo na para makaalis na tayo, saad nung isa, habang yung dalawa naman ay nakahawak pa rin sa braso ko. Nung tatawid na kami ng kalye, maswerte ka bata, nakatikim ka na sa kanya, saad nung nasa kanan ko. Kita mo nga ang nangyari sa kanya? Saad nung nasa kaliwa ko naman, na natawa lang yung nauna sa amin. Mga baliw, kung gusto niyong matikman si Alona, hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya dahil bumagsak na lang to sa lupa. Nyemas! Sigaw nung nasa kaliwa ko. Sabay bitaw nilang dalawa sa akin. Alona, may kalaban! Sigaw nung nasa kanan ko at agad silang nagtago sa likod ng kotse habang iniwan nila akong nakatayo sa gilid nito. Ano? Naguluhan na lang ako nung may narinig akong tunog ng metal at bumagsak ang isa sa lupa. Napasigaw yung huling tauhan ni Alona, kaya yumuko ako at nakita ko ang driver. Patay na pala ito dahil sa tama ng bala sa ulo niya. Sumandal ako sa gilid ng kotse at nakita ko yung tauhan ni Alona na tumakbo pabalik sa apartment nito nang biglang natumba na rin ito at nakita kong dumaloy ang dugo niya sa lupa. Sino kayang? Nagtataka ko at dahan-dahang sumilip ako sa gilid ng kotse para hanapin ang sniper na tumira sa kanila. Barbie! Narinig kong tinawag ako ni Alona at nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Napansin ko na nagulat siya sa kanyang nakita, kaya mabilis siyang bumalik sa loob at sinara ang pinto. Alona! Tawag ko sa kanya. At dinampot ko ang baril ng isa sa tauhan niya at dahan-dahan akong tumayo. Pagtayo ko, nakita ko ang kulay pulang dot sa may braso ko. Kaya alam ko na kung saan nakaposisyon ang sniper na ito. Gumagalaw ang red dot sa braso ko na parang sinesenyasan niya ako. Kumaway ako at nawala na lang ang red dot sa braso ko. Narinig ko ang tunog ng motor ni Alona sa loob ng apartment niya. Si Alona, saan ko? Kaya mabilis akong tumakbo pabalik sa kanyang apartment nang biglang nawasak na lang ang pintuan nito at lumabas si Alona na nakasakay sa motor niya. Tumalon ako para iwasan siya at agad akong bumangon para habulin siya. Alona! Tawag ko sa kanya, sabay baril ko sa kanya pero hindi ko siya tinamaan. Diretso lang ang kanyang takbo, palayo sa akin. Napamura na lang ako sa nangyari. Lumingon ako sa likuran ko para kumaway sa sniper para sana magpasalamat. Nang bigla na lang binaril nito ang baril na hawak ko. Sa gulat ko, napadapa ako sa lupa. Na parang instinct ang nagtulak sa akin na dumapa. Sino kaya to? Kinakabahan kong saad sa aking sarili. At maya-maya lang ay may narinig akong ingay ng kotse na papalapit sa akin. Tinaas ko ang ulo ko at nakumpirma kong kotse nga. Bigla na lang akong natakot dahil mabilis ang takbo nito papalapit sa akin. Kaya agad akong bumangon at napakover na lang ako sa sarili ko dahil akala ko babanggain ako nito. Napasigaw ako sa takot nang biglang nag-brake ito at huminto ito malapit lang sa akin. Dahan-dahan kong inalis ang kamay sa mukha ko at nakita ko ang brand ng kotse. Oh God, no. Ang tanging na sambit ko nang makita ko ang marka sa hood nito at bumukas ang pinto. Lumabas ang driver at mabilis tong tumakbo papalapit sa akin.
ang tanging na sambit ko dahil nauna nang tumama ang kanang sapatos niya sa mukha ko. At pagbagsak ko sa lupa, agad niya akong hinawakan sa t-shirt. At isang hatak lang niya, napatayo agad ako, sabay suntok sa mukha ko. "How dare you!" Sigaw niya sa akin at sinuntok niya ako sa tiyan na para bang mawawalan na ako ng malay. "I'm so sorry, Mommy." Ang huling sinabi ko bago ako hinimatay. Hindi dahil sa suntok niya, kundi sa takot ko sa kanya.